High school life nga ba ang pinakamasayang yugto ng ating buhay? O ito ang dudurog sa ating puso? Halika, sariwain natin ang karanasan nila Elena at Octavio. Sina Elena at Octavio ay parehong nasa 4th year high school noon. Magkaiba sila ng section, pero magkatabi lang ang classroom nila. Yahoo! Kantsaw ng mga kaklase nila Elena at Octavio. Elena, andyan na si Prince Charming mo, na si Octavio. May dala ulit na isang red rose. Naku, Octavio, sabi ni Elena, mauubos ang roses ng kapitbahay niyo yan. Tawa ni Elena. Gumanti na lang ng ngiti si Octavio. Naglalakad lang sila ni Elena at Octavio na pauwi. Holding hands silang naglalakad habang nagkwekwentuhan. Meron din silang mga kasabayang naglalakad. Mga kaklase din nila na parehong papauwi na rin. Sa bawat araw na masasayang kwentuhan at tawanan at kasayahan ay may isang pangyayari ang naganap na nagpabago sa relasyon nila Elena at Octavio. Nang di inaasahan ay nakarating sa mama ni Octavio ang relasyon nila Elena. Isang araw, sinadya ng mama ni Octavio na puntahan si Elena sa paaralan. Elena, sabi ni mama ni Octavio, pwede ba kitang makausap tungkol sa inyo ni Octavio? Totoo bang may relasyon kayo ng anak ko? Pautal na tugon ni Elena. Opo, magnobyo na po kami ni Octavio. Pasensya na po. Ngunit nalungkot ang mama ni Octavio. Pero Elena, malumanay na sagot ng mama ni Octavio. Bata pa kayo ni Octavio. High school pa lang kayo. Marami pa kaming pangarap na magulang nyo para sa inyo na mga anak. Sana maintindihan mo ako bilang magulang ni Octavio. Elena, nakikiusap ako. Iwasan at tuluyan mong hiwalayan ang anak ko. Napahagulhol na lang si Elena at walang imik na tumayo at lumayo na siya sa mama ni Octavio. Elena, sandali lang. Nakikiusap naman ako sa'yo. Iwasan mo ang anak ko. Sige po, kung yan po ang gusto ninyo. Iiwasan ko po si Octavio, sambit ni Elena. At lumayo na nga si Elena. Simula nga noon ay niiwasan na ni Elena si Octavio. Elena, tawag ni Octavio minsan sa kantin habang lunch break nila. Elena, bakit? Ano kasalanan ko at iniiwasan mo ako? May nagawa ba akong mali para hindi mo ako pansinin? Yumuko lang si Elena at sabay sabing, wala ka kasalanan, Octavio. Pero mas mabuting mag-concentrate na lang muna tayo sa pag-aaral at ilang buwan na lang ay graduation na natin. Pero Elena, hindi naman natin napapabayaan ang pag-aaral natin. Bakit bigla ka na lang nanlalamig sa akin? Please, Elena, magsabi ka ng totoo. Bakit? Ano ang dahilan ng pagbabago mo? Lumabas sila ng kantin at nagpunta sila sa isang park. At doon, ipinagtapat ni Elena ang lahat na pinag-usapan nila ng mama ni Octavio. Sabi ni Octavio, please, Elena, huwag mo akong hihiwalayan dahil sa sinabi ni mama ko. Please, Octavio,
May punto naman ang mama mo. Sundin na lang natin siya at sigurado mapapabuti naman tayong dalawa. Mag-aral muna tayo. Nalulumong umalis si Elena sa park at iniwan niya si Octavio na umiiyak. Umiiyak din si Elena habang papalayo siya sa park. Pagdating ni Octavio sa bahay nila, ay kinausap niya ang mama niya. Mama, bakit kinailangan mong kausapin si Elena? Nahiwalayan ako. Hindi naman kami nagpapabaya sa aming pag-aaral. Octavio, anak, makinig ka. Mga bata pa kayo at magkakalis pa kayo. Marami pa kayong dapat pagtuunan ng panahon at hindi ang pakikipagrelasyon. Mas makakabuti na pag-aaral muna ang unahin ninyo. Mula nang nag-usap silang mag-ina, ay tuluyan nang nagkalayo ang magkasintahan. Kahit nung graduation nila ng high school, ay hindi na sila nagkita at di na rin sila nagkausap. Pagsapit ng college nila Elena at Octavio, ay magkaiba na sila ng school na pinapasukan. Si Elena ay nag-enroll sa isang foundation at si Octavio ay nag-enroll sa isang university. Mukhang naka-move on na rin si Elena at nagkaroon na rin siya ng bagong nobyo. Si Octavio, hindi pa niya natatapos ang second year college ay tumigil na siya sa pag-aaral. Minsan, pumunta si Octavio sa bahay nila Elena. Kumatok si Octavio. Si Elena ang nagbukas ng pintuan. Good morning, Elena, bati ni Octavio. Oh, Octavio, napasyal ka. Pinapasok siya ni Elena at nagkwentuhan at nag-usap sila. Elena, pwede ba natin ituloy ang relasyon natin? Tanong ni Octavio. Octavio, hindi na pwede. May nobyo na ako, tugon ni Elena. Nabigla sa narinig ni Octavio. Pero Elena, mahal kita. Alam kong mahal mo pa ako, tugon ni Octavio. I'm sorry, Octavio. Hindi na talaga pwede. Nalulumong nagpaalam si Octavio. Umagos ulit sa pangalawang pagkakataon ang luha ni Octavio. Umuwi si Octavio sa bahay nila. Sinalubong siya ng mama niya at napansin niyang malungkot ang anak. Octavio, anak, bakit ka malungkot? Kumusta ka? Wala ito, mama, sagot ni Octavio. Masakit lang po ang ulo ko. Pasok na muna ako sa kwarto ko, mama. Sa oras ng hapunan ay tinatawag na niya ang anak niya para kumain. Ngunit hindi lumalabas si Octavio. Octavio, 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 sabay katok niya. Ngunit ayaw magbukas ng pintuan si Octavio. Octavio, Octavio, Octavio. Kinuha niya ang duplicate ng susi ng kwarto ng anak niya. Nang nabuksan niya ang kwarto, ay walang Octavio sa loob ng kwarto. Tanging sulat na lang ang nakita niya sa ibabaw ng kama ng anak niya. At ito ang nakasaad sa sulat. Mama, patawarin mo ako dahil sa sulat na lang ako magpapaalam sa iyo. Pagkabasa mo po ito ay malayo na ako. Magpapakalayo-layo muna ako, mama, para hanapin ang sarili ko. Matagal ng panahon na hindi na ako masaya mula nung naghiwalay kami ni Elena. Patawarin mo po ako, mama. Paalam, Octavio. Tanging luha na lang ang nagawa niya at di na niya alam kung kailan pababalik ang anak niya at di niya alam kung saan ito nagpunta. Sa kabilang dako, 2 taon ang nakalipas ay nagpakasal na si Elena sa nobyo niya. At wala pa ding balita ang mama ni Octavio sa kanyang anak. Dito ko muna tatapusin ang kwento ni na Elena at Octavio. Sa kwentong ito ay nakakalungkot sa parte ng magulang
nalayasan ng anak. Sa kagustuhan at inakalang mapapabuti ang anak, ay lalo pala itong napalayo sa kanya. Ikaw ba, sang-ayon ka ba sa ginawang paglayo ni Octavio sa magulang niya? Ikomento mo sa baba ang natutunan mong aral sa kwentong ito. Please like and share at pakipindot ang subscribe button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga istorya. Maraming salamat. Hanggang sa muli. It's another day. Manood ka kay Maria Ann Ray. Tara pumunta na sa norte. Baguio City ang lugar, feeling happy all day.